lang tayo guys ng complex numbers. So naman natin yun guys no kapag paano ba ito simulan? Sige, preview muna. Di ba meron tayong I sa complex? So ito equals to sa square root ng negative 1, di ba? Or I pa rin siya. Or square root of negative 1. Diba? So kapag meron tayong I squared, ano ng value nun? Ng I squared natin? So pag ito guys, may I squared na. I squared. So ano na magiging ano niya? Value ng I squared natin. So that is negative 1, di ba? Kasi pag ini-square mo tong square root, may eliminate yung square root. Pati yung squared. So may negative 1 to. So ngayon kung meron tayong I cube, ano magiging value ng I cube? So yung negative 1 times mo siya ng I, edi magiging negative I. Paano pag I raised to 4? So, negative I times I, diba, itong I cube natin is negative I. O, times I, magiging negative I squared. Eh, yung I squared natin is negative 1. So, big side magiging positive 1. Diba? Ang gulo ko mag-explain. Then repeat na lang yan guys. Kung I raised to 5 na, magiging I pa rin siya. Then 6 naman, ito 7, 8 and so on and so forth. Ganyan siya ginagawa. Gets? Gets yun. So number 2, let's say we have y equals x cube minus 2. So if x is equals to I, so, ganun pa rin yung gagawin. So, basically, may mali ba? Saan? Sige nga, check mo muna kung saan yung mali. Bakit parang? Dali, check nyo muna yung 1 ko nga, guys, kung mali. Baka di na ako marunong eh. May mali ba? Idol mat. Idol mali. May mali ba, idol? O, check nyo daw, may mali daw, guys, sabi ni idol. Hanapin nyo yung mali. Wala. Diretso. Okay tayo dito. Ay nyo naman sumagot eh. Okay, tama na yan. So number 2 na tayo guys. So meron tayong given. That is x squared. X cubed minus 2. If x equals to I. So remember, lahat ng variable na x, kapitan natin ng I. So meron tayong x dito, magiging I. Then cube na siya. Minus 2. So, remember, kung meron tayong I cube, that is negative I. So, papalitan lang natin itong I cube ng negative I. Then, yung minus 2. So, ito na yung magiging value ng y natin. So, gano'n lang siya kadali. Ba? Ito yun.